Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is I'm from Japan, Kabayan. Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ng iyong May 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. Anak, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general, oy, horseshoe, the good luck is in yours. Congrats! Personal reading is, details is nasa baba ng video na ito. General reading tayo hindi mo ito personal reading. Virgo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malaki sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron ka mga iniisip pa. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, Virgo, may mga sitwasyon na inaalala mo, no? May mga pag-aalala, may mga inaalala ka, mga bagay-bagay, may mga iniisip ka. Maaring ito is nakaraan na, o maaring ito is a person na nakakonect sa'yo in the past. Ganyan, maaring ito is anak mo, maaring ito is kapatid mo, o kaya may mga pag-aalala, ibig sabihin. May mga pag-aalala. Kumbaga na dito kasi situation mo na also maybe may mga marireminizing ka, no? May mga marireminizing ka na past situation. Sa nakita ko dito, may mga naalala ka, may mga marirevisit ka. Also, you will jump to your fashion eh. Ibig sabihin, may gagawin ka, may mga plano. Ako nakikita sa'yo. Pagpaplano or nandito yung may mga exciting plan ako nakikita sa'yo, no? And also, may mga, anak, inanin mo yung mic ni mami. May makikipag-usap sa'yo or magkakaroon ng isang union o may tao o may commitment eh. Ako nakikita dito. Maaring lovers mo, maaring nakakonect siya sa'yo. As in. You are more on focusing sa sarili mo this time eh. Sa mga plano mo, sa sarili mo. Yun. Parang you feel pain. Iba sinyo siguro is pagising-gising kayo sa gabi o kaya may mga loneliness situation or iba naman dito is maaring may mga magkakaroon ng feeling hopeless or feeling lost, ganyan. May unhappy situation kasi ako nakikita sa kasi. Hindi naman kayo siguro lahat. Pero tingnan pa rin natin. Take care of or the will lose a material. Ito na nga. Or material wealth. Ito yata yung loss na sinasabi ko. No? Baka sa inyo, iba dito is material. Diba? At ito yung sitwasyon na maaring alagaan mo daw. Medyo may konting problema no, when it comes to financial o sa wealth, kaya material wealth, something loss, na maaring ito is hindi naging maganda in April, tapos ngayon, hindi magiging maganda yung result. Kumbaga, halimbawa, nagtrabaho ka in the past, in April, medyo tinamad ka, diba? Ganun. O maaring this time, konti lang marilisip mo. O kaya, this May, medyo ganun din. Sana wag naman. Kasi meron tayong ladder. Climbing towards success. Kung ano yung mga stress, anxiety, depression, or mga problema, no, huwag kang titigil. No? Huwag kang tumigil kasi magka-climb ka sa success mo eh. Kailangan mong mag-take it action. Mag-focus ka. No? Kailangan sa'yo is to control. Lakas ng loob, tibay, kailangan sa'yo ganun, no? Kasi handito yung sitwasyon na position, authority. Tandaan mo, you are the authority of your life. May mga didesisyonan ka, may mga paplanuhin ka, may mga sitwasyon na maglilid ka, may mga sitwasyon na magkakaroon sa'yo ng
mga, sa iba sa inyo is a clarity, o kaya meron ka mga didesisyonan o may mga pagpapasyahan or hindi yung sitwasyon na clarity for a project, maaring ganun, no? Sa iba sa inyo. Siyempre, nandito si Sun. Maganda si Sun, di ba? Happy and well-being. May mga point ng buhay mo na kasiyahan. Kumbaga may mga saya naman. Ako nakikita na dumaran sa sayo. Saya and also recovery to no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga makakaramdam ka ng pag-asa this time. Also 16 to 31. Kung nahandito ka sa sitwasyon na to, si Shark tsaka si Ladder, makakaramdam ka raw ng pag-asa. Kumbaga, sabi ko nga sa'yo kanina, may mga pag-worry situation. Maaring this is the time na unti-unti, babalik ka na sa iyong muling throne, or unti-unti is magkakaroon ka ng enlightenment, recovery, or freedom, no? Dito, there's a positivity situation. Kaya, kung ano may mga pagdadaanan mo dito, huwag kang huminto. Kasi may positivity, mag-action ka lang. Time to act din. Yung mga sitwasyon na kailangan mo aksyonan. O you have the ball. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Maybe related ka kay Leo or Taurus, ano? Sa iba sa inyo. Ang nakikita ko sa'yo, alam mo yung kahit na napanghihinaan ka na ng loob, deep inside, ipapakita mo sa'yo na matapang ka at malakas ka. Yun na nakikita ko sa'yo. Pero tanda mo, the luck is in your side. Di ba? May hinihintay ka. Maybe you're waiting for a package, news, or a letter. Congrats ako, ano man to. So, nakita ko sa'yo dito by September, parang there's something situation na medyo magiging moody ka, or a situation na medyo struggle. Or maybe September is may tao na may birthday na kakilala mo. Energy ni Virgo, May 16 to 31. Okay, ang energy mo. Sige lang. Ayusin ko ha. Gusto ko ma-clarity. Energy mo, energy ni Virgo. Energy mo this second half ng buhay mo, sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ka daw ng choices eh. Kung this is an opportunity, ibig sabihin, you need to trust sa intuition mo. Bago mo desisyonan yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. You need to be very careful sa lahat ng paplanuhin mo. Kaya nakakita ko sa'yo dito is magkakaroon ka ng choices sa buhay mo. May mga iisipin ka. No? Or may mga sitwasyon na i-daydream ka, papantasizing ka, or may mga will-wisher situation or opportunity. No? Maaring sa iba dito. May mga situation na maaring magkaroon ka ng hindi ko alam kung there's something waiting for a change. Ang nakikita ko sa'yo dito, parang may hinihintay ka na changes. Sa iba sa inyo, may meron daw kayong mga reminiscing the past situation. May tao ko connect sa'yo, Virgo, may tao ko connect sa'yo. Maaring kapatid mo, anak mo, ako nakikita, or connect, or lovers mo, maaring ganun, sa iba sa inyo. May tao daw na ko-connect sa'yo, kasi may tao, ako nakita ng magkakaroon ng open communication, or gusto niya ng open communication. Sa iba is a partnership, sa iba is a union, sa iba is commitment, or a person na want to connect sa'yo dito. Maaring may mga sasabihin siya sa'yo. Yun na nakita ko. Anong parating kay Virgo? Anong parating kay Virgo? May pagbabago ng cycle ng buhay mo, Virgo.
this second half ng May. Yun na nakikita ko sa'yo. Ano ba yan? Itutuwid ko na nga lang, hindi pa na to. Alam mo, ibabaksa ko na lang. Kasi maano siya eh. Ano yun? Subiru. Madulas siya. Okay, thank you. O, diba? Dumudulas siya talaga. Dumudulas siya. Okay, parating sa'yo. Universe, explain mo sa akin to. Hindi ako kontento. Hindi ako kontento eh. No? Okay, thank you. Okay, parating sa'yo. Oh, okay. Maaaring may bibigyan ka na advice. Or magkakaroon, or merong tao dito na maaaring kapatid mo. Tulad na sabi ko dito, ganyan. Maaaring kapatid mo, hingi siya ng payo sa'yo, or magkakaroon kayo ng communication, or may mga pag-uusapan kayo about the decision. Yun nakikita ko. Also, parating din sa'yo. Andito si Throne, andito si Emperor, di ba? Ibig sabihin is may gagawin kang mga new project or may mga gagawin kang new creation o meron kang or maaring magkakaroon ka ng mga new ideas or mga mental clarity or maaring may inspire ka also, yun na nakikita ko sa'yo, sa iba sa inyo, siguro may inspire ka this time. Yun, kumbaga may mga point ng buhay mo na nagiging moody ka in the past, no? Or siguro this first half ng May is medyo naging moody ka siguro o may mga sitwasyon na hindi naging good yung feelings mo, ganyan. And this time, ang nakikita ko, there's a new beginning situation sa buhay mo. Mas more ka na sigurong kukonect sa mga plano mo, sa growth mo, may mga ipaprogress ka na, may mga actionan ka na, is ipipray mo yung sarili mo in a situation na na-stuck ka, kumbaga. Yun na nakikita ko sa'yo. Mag-explore ka sa nakikita ko dito. May mga tao dito na na nakakonect sa'yo. May taong nakakonect sa'yo na hindi ka nila gusto. Hindi ko alam why. Parang nandun yung, alam mo yung point na nagbabait-baitan sila sa harapan mo. Yun. Pero kung tutuusin, mapangling lang sila. O mapangling lang siya. Kung tutuusin, sana hindi ikaw to ha. O kung tutuusin, mandaraya siya. Nagpapanggap, kumbaga. Kumbaga, handun yung hindi makatotohanan. Lahat ang sa sinasabi niya. Sa nakita ko dito. Or maaring ikaw naman, to ha. Maaring you're a person na may mga points siguro ng buhay mo na hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Yun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga, nagpapakatatag ka lang pero hindi. Nagiging moody ka siguro. Sa iba siguro. May taong narcissist, ano? May taong narcissist. May taong galit. Parang sana wala, no? Pero siguro sa iba, sasabihin ko na lang, baka, kasi may nakita ko, sa iba siguro, meron kayong pag-uusapan na related ang territorial. Yun, merong mga tao na nakikipagkupitan sa sayo, may mga tao na there's a battle. May gulo eh. Hindi ko alam why, pero may gulo siya. May gulo, ako nakikita dito. Siguro this is the past situation sa iba sa inyo. No? Kasi yung gulo na yun, maaaring tatalikuran mo siya. Kasi parang handun yung magkakaroon ng pagsasaayos or magkakaroon na ng transformation or you are moving on, no? Sa nakikita ko ito. Kasi andito na rin kasi si Ace of Swords at andito na rin si Aces din. Kumbaga, andito ka na sa sitwasyon mo na i-finish mo yung mga bagay na yon. Kasi siguro in the past, nagkaroon ng mga conflict,
nagkaroon ng mga struggle, may mga tao nakapagkumpetensya sa'yo, may mga tao na nagkaroon ng may lack of control, lack of operation, may mga taong matataas ang ego, ganyan. May mga tao na very defensive, ganyan sa nakikita ko dito. May nagkakaroon ng disagreement, ganyan. Anong dapat iwasan ni Virgo? Yung mga iba dito, new project, new work, new beginning, new opportunities ang gagawin niya ata. Baka iba sa inyo trabaho, bagong pagkakaperahan, ganyan. Or there's an idea, situation, ako na nakikita na dati is naurong siya, ngayon ipo-force mo na siya. Di-decision na mo na to. Uy, sun, tamo, sun and sun. Ay, ano ba yan? Madulas talaga tong card na to. Hindi ko pa nga siya mapulot eh. Uy, may pupukusan ka na daw ngayon. Okay, magtatapos na yung mga problema mo. Bakit may lungkot ka? Okay, iwasan mo daw. Iwasan mo daw ang isang sitwasyon na mapanghinaan ka ng loob, o magkaroon ka ng self-doubt, or magkaroon ka ng lack of clarity sa mga bagay o situation mo na gusto mong gawin, o gusto mong i-invest, o gusto mong i-pursue. Yun na nakikita ko sa'yo. Iwasan mo din na maging weak, or sabi ko nga mapanghinaan ng loob, o yung sitwasyon na iwasan mo din iwasan mo yung isang sitwasyon is not to connect sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mong mag-success yun, o gusto mong lumago, o gusto mong magkaroon ng magandang resulta doon. You need to connect, ibig sabihin. And syempre, iwasan mo yung magmadali o yung ma-impatient sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo is instant agad, mga ganyan. Alam ko naman hindi ka na magano nagmamadali, pero you need to be patient, ang sinasabi dito. Iwasan mo yung loneliness, yung feeling loss, ganyan. O yung sabihin mo na, o kaya sanay na naman ako sa ganyan. You're being a paralyzed sa fear, or sa kaba, o sa mga sitwasyon na paulit-ulit na nagaganap o nangyari sa'yo. Iwasan mo rin na ma-stagnant, or ma-anxiety, or tamarin. No, kasi may iba may pagkatamad, maaaring tatamarin kasi kayo. Sana hindi lahat. Iwasan mo yung malako plano ka, ganyan, sa iba sa inyo. Yun mga iwasan mo. Not to focus to a positivity. Alam ko naman na positive kang mag-isip, pero siguro may mga point ng buhay mo, kasi sabi ko kanina, diba, may pag-aalala. Pero yun mga dapat iwasan. Patient, yung pagkakaroon ng false impression, iwasan mo yun. Tsaka yung lungkot. At yung mga bagay na pwede mong ika-delay. Tsaka yung frustration, iwasan mo din. Love is sa lahat Ay, ano ba ito? Kapatid, anak, magulang. Parelasyon. Sarili. Kamusta ang love? 1 to 6. Ay, 16 to 31. Wala, saan na yun? Ikaw lang naman palang lalabas eh. Tumalampon ka pa. Universe, explain nyo sa akin to. Okay. May taong kukonek sa'yo. A person na maaaring nag-iisa. Ganyan. A person na maaaring in a distance. A person na maaaring a part of the family, o close relationship mo siya. Ganyan, sa nakita ko dito. Kasi nakita ko mag-isa tong tao na to. May kukonek sa'yo. Maring kapatid mo, mas nakakabata sa'yo, tong tao na to.
Or, if this is a relationship, maaring itong, kung if you are separated, maaring itong taon to is kukonekta sa'yo. And gusto niya ng getting together sa'yo. Yun ang nakita ko. Pero parang, ano kasi yung sadness niya, nitong taon na to, no? Ano yung sadness niya. Pero parang wala ka naman pakailan. Parang you feel relaxed dito. Yun ang nakikita ko. Relax ka lang eh. Kung may darating, sa mga single kung may mga darating na new love sa mga single, you need to trust sa intuition mo. Kasi maaring kayo is mapasok sa maling relasyon. Mag-ingat na lang kayo. Yun nakita ko. Also, kung this person is babalik, kung kayo is magkarelasyon, ibig sabihin, nagsinungaling siya sa'yo in the past. Ibig sabihin, hindi yung paglilihim, di ba? Bakit ka pa kukunik ulit sa kanya? You need to keep moving to reach your goal. Ibig sabihin dito. Bagong parating ingat. Sa nakita ko dito, you need to be aware sa mga tao na bago mo magkakaroon ng bagong connection, mga taong makakasalumuha, makakausap, you need to be aware. Trust sa intuition ka. Sa nakita ko dito. Yun, may taong babalik sa'yo. Diba sa inyo may nag-i-spy kayo or maaaring makakareceive ka ng connection when it comes to internet, messenger, kung saan mang connection na networking yan. Parang may sadness ka. May problema kayo sa pera. Kasi iba dito may problem daw sa pera. Teka lang, yung card mo kasi sumabog eh. Kamusta ang money? Tingnan nga natin ang money mo. Money ni Virgo, 16 to 31 of May. Kamusta? Aray? Sabi ko aray. sarili ko na yun Parang elip lang yan. Kilo. When it comes to your money. Oh. Universe ano yun? Ay, Galileo. Nala. Malungkot. Malungkot ang money mo. Yung money mo malungkot, mo devil oh. My God, oh my God. Okay, ibig sabihin, iba dito. Stagnant to Tumatapon yung pera mo. Hindi lumalago, hindi nagsasucess. 16 to 31, ang nakikita ko sa'yo dito, siguro by the 3rd week, maaring magkakaroon ng konting pagbabago sa'yo. No? Dito. Kaya dito na rin yung Emperor. May konting mangyaring pagbabago. Pero ang nakikita ko sa'yo is medyo painful ang iyong money. May mga unexpected na magaganap o mangyari sa'yo. Yung mga hindi mo inaasahan na magaganap yun. Kasi there's a sadness, merong hindi maganda pagtapon ng pera kasi ito. Pero parang you feel relaxed. Pero unexpected emotions to. Medyo may depression medyo may hindi magandang kasiyahan ako nakikita when it comes to your money. Stagnant kasi siya, hindi siya nag-grow. Pasensya ka na yun nakita ko. Siguro hindi naman kayo lahat yan. Sa nakita ko dito. Expect the unexpected. May mga unexpected situation na magaganap sa buhay mo. The second half. Kung if you have a bad habit, alisin mo na lang yun. No? Pero when it comes sa paglago, yung iba sa inyo, baka may mga kayo, hindi pa natatapos na pag-uutang. Ganyan. Ari ko. Loss of money to. Opportunity. Here ko.
Ay, sorry anak. Stagnant ka, no? Sa money mo. Okay. When it comes to an opportunity, ibig sabihin, kung nagkaroon ng mga struggle, nagkaroon ng mga pag-aaway, o hindi pagkakasundo, is this, o magulo yung isip mo, this time is magkakaroon yun ng clarity. This time, may tao na makipag-usap o makipagbati na sa'yo. And also, is, ang nakita ko rin dito, yung mga bagay o situation na you try to make it balance at maiintindihin mo na lang. This 16 to 31. Kung this is a money, parang naiintindihan mo why. Kung this is a relationship, maiintindihan mo bakit. Ganon. Bakit ganyan. Yung mga ganon sitwasyon. May mga sitwasyon na maiintindihan mo o iintindihin mo. And then also, is, andito yung situation na hatakin ko. You try to sacrifice something into your life. Sa iba sa inyo ganun. Very independent ka naman eh. Uy, ibig sabihin, sa iba sa inyo, siguro iba sa inyo is may celebration. Ganyan. After 4 days, 4 weeks, 4 months, nangyari na o mangyari pa lang, o by September, merong mga celebration, getting together, union, or parang you will enjoy the fruit of your labor, o makakaramdam ka ng kasiyahan. You feel happy. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Makakaramdam ka rin ng saya. Sa iba sa inyo, baka by June, yan, makakaramdam ka ng kasiyahan. May mga prosperity, stability, ganyan, or you feeling surprises. May mga gano'n, may mga surprise situation, may mga enjoy situation, may mga exciting situation. Yan na nakikita ko sa'yo. Iba sa inyo may pagka-shy kayo, no? Advice for universe. Ang advice sa'yo is take it action. Mag-forward ka daw sa mga plano mo. And also sinasabi dito, try to explore yung sarili mo. Ibig sabihin, kailangan mong tumahak ng iba't ibang landas o iba't ibang pagsubok o iba't ibang situation sa buhay mo. No? Yun ang sinasabi dito. And speak out. Kumbaga, huwag kang mawawalan, alam ko hindi ka nawawalan ng pag-asa. Pero, kasi meron kang, ito also, this is a signify ng sun. Ibig sabihin, huwag kang mawawalan ng pag-asa, the sun, the throne. Kumbaga may mga sun na umano dyan, di ba? Magkakaroon sa'yo ng enlightenment. May mga tao na tutulong sa'yo, or ikaw ang tutulong sa nakikita ko dito. And also is magkakaroon ng clarity or magkakaroon ng mga decision ng nakikita ko dito eh. Sa nakikita ko sa dito, this is a new beginning of your life. Oh. Diba? Mag-forward ka lang daw, try to explore. Siguro mag-explore ka na this time, ganyan. May mga tutulungan ka, may mga sitwasyon na i-move forward mo yung plano mo, and may mga ipaprogress ka, may mga ipiprepare ka, you feel freedom. May mga freedom na mararamdaman. Yun ang nakikita ko dito. By the November,
By the November, siguro magkakaroon, mas more ka magiging confident. Yun na nakikita ko sa'yo. Mas more kang, magiging, ano ba yun? Siguro kasi mapagdadaanan mo na yung malalakpasan mo lahat ng problema. Yun na nakikita ko sa'yo. O kaya maaaring may in that time may tutulungan ka. Yan. So, iba dito may travel. Yun na nakikita ko dito. Ay, sinasabi rin dito na yan, basta huwag ka daw mawala. Confident lang. Speak out and andito si Pag-asa. Kasi attractive ka eh. Attractive kang tao. Ibig sabihin, ma-attract mo yung good karma sa'yo. Yung positivity. Ma-attract mo siya. Yun nakikita ko sa'yo. Arigato naman, God bless.